Ikukuha ko po kayo ng yelo para mabawasan po ang pamamaga ng mukha niyo. Nag-aalalang wika ng sekretary niya sabay takbo papasok sa loob ng bahay niya. Kaya ngayon silang dalawa na lang ni Santillan ang naiwan. Tinitigan siya nito na tila nagpapaawa. Nang hindi siya umimik ay umupo ito sa lupa at inumpisahan na balatan ng sampalok na nakalagay sa timba sa kakinain. Gusto mo ba, dude? Alok nito. Kapag nawala ang pamamaga ng mukha ko, babalikan ko ang mga bubuyog na yun. Makikita nilang paghiganti ng isang api. Habang kumakain ito ng sampalok ay hindi man lang niya nakikitaan ng anumang reaksyon ng mukha nito. Hindi man lang ba ito naasiman? Nangyari sa iyo yan dahil sa katangahan mo. Kung hindi mo inalog-alog yung sanga, hindi ka sana makakagat. Ang bagal kasi na iro na manungkit kaya nainip ako. Yung isang mata nito ay halos nakapikit na dahil sa sobrang pamamaga ng mukha nito. Kahit hindi ito magkwento ay alam na niya ang nangyari. Mas madali nga naman kapag inalog-alog mo ang sanga kaysa sungkutin mo isa-isa ang bunga. Matalino talaga ito sa Santillan. Yun nga lang hindi ito masyado nag-iisip kaya palagi nauuwi sa disgrasya ang diskarte nito. Sir, dun po tayo sa sala para malagyan po natin ng pangunahing lunas sa mukha mo. Wika ni Hope na makabalik ito na bakas pa rin sa mukha ang pag-aalala. Inalalayan din itong makatayo sa Santillan at bago ito humakbang ay hindi nito nakalimutan na bitbitin ang mga bagay na naging dahilan kung bakit namaga ang mukha nito. Salamat, Mirasol. Pahayag nito. Mabuti ka pa may malasakit sa akin samantalang yung isa dyan, hindi ko malang nakikita ng pag-aalala. Nang makapasok ang dalawa sa loob ng bahay niya, ay mabilis niyang dinukot sa pantalon niya ang cellphone niya para tawagan ang kakilala niyang doktor para mabigyan ng tamang lunas ang inutol niyang kaibigan. At dahil nag-aalala siya sa walang hiyang Santillan, ay mabilis siyang sumunod sa dalawa. Nakahiga na ito sa sofa habang dinadampian ni Hope ang mukha nito ng yelo na ibinalot dito sa tela. Araw-araw na lang talaga ay may nangyayari sa walang hiyang ito. Dinaig pa nito ang toddler na nag-explore sa mga bagay-bagay. Kahit ubo nito ng tanga ay hindi niya ito kayang tiisin dahil alam niyang medyo delikado ang kalagayan nito ngayon. Habang nagmamasid siya sa dalawa ay naaswa siya kay Mirasol dahil nakikita niya na ang bra nito natadtad ng sulsi at medyo may amag na rin pala. Kaya bago pa man ito mapansin ng iba niyang kaibigan ay pasimple niya itinaas ang damit nito sabay agaw ng yelo sa kamay nito at walang ingat niyang pinunasan. Ang lalaking namamaga na nga ang mukha pero nagagawa pa nitong kumain ng sampalok na tila walang sakit na iniinda. Ikuha mo ko ng tubig dahil nauuhaw ako. Utos niya kay Mirasol kahit hindi naman talaga siya ng uhaw. Gusto niya lang naiiwas ito sa mapunuring mata ni Santillan dahil alam niyang tatawa ito kapag napansin ito ang bra ng secretary niya na pinaglumaan na rin ng panahon. Salamat, dude. Sabi ko na nga ba mahal na mahal mo ko eh. Hinaplos nito ang bawang niya kaya bahagya niyang pinitik ang namamaga nitong muka. Nilalambing ka lang eh. Alam mo masyadong mainitin ang ulo mo nitong mga nakarang araw. May pinagdadaanan ka ba? Dumb stupid. Bulas niya. Wala talagang ibang laman yung utak mo kundi puro katangahan. Lahat ng tao ay nagkakamali, kaya huwag kang judgmental, uy. Hindi naman sana ako magpapakabayani kung hindi ko nasaksihan ang mga butas-butas at tagpi-tagping gamit ng sekretary mo. Alam mo ba, na habang umaakit ako sa puno ng sampalok ay umiiyak ako? Siyempre, hindi mo yun alam dahil wala ka doon. Ay, minsan sinisisi ko rin ang sarili ko dahil pusong mamon ako, kaya ako napapahamak. Sana kagaya mo na lang ako na pusong bato para safe lagi. Alam mo, naninikip talaga tong dibdib ko sa tuwing nakikita ko yung sekretary mo. Langiya, ang sakit sa puso nang malaman ko na sa likod ng mahaba niyang damit ay puro may amag na panloob ang pumoprotekta sa maselang bahagi ng katawan niya. Tumigil ka na, dahil naiiyak na ako sa mga sinasabi mo. Naninikip na ang dibdib ko kaya tama na. Matamlay niyang sabi rito at mas lalo pang idinaydiin ang pagdampi ng yelo sa mukha nito hanggang sa manahimik ito. Konti na lang. Pagagawa na kita ng rebulto dahil napakadakila mong animal ka. Bobo lang maniniwala sa'yo na pusong mamon ka. Pero sa totoong buhay, bukod sa sugapa ka na nga, nakakairita ka pa. At saka tigilan mo nga yung kababanggit mo tungkol sa kasuotan ng sekretary ko dahil nagmumukha ka manyakas na sira ulo. Kung ano nakikita mo, tingnan mo na lang, hindi yung napakadaldal mo. Saan naman kayo pupunta? Tanong niya kay Mirasol at kay Santillan na magkasunod na bumababa sa hagdan. Mukha kayong gagawa ng krimen ah. Yung itsura niyong dalawa ay parang nagsasawa na kayo sa buhay niyo dito sa labas. Kaya gusto niyo pumasok sa loob ng kulungan ah.
Si Santalian ay daig pa ang nakipagboxing pero wala namang napanalunan na premyo. Dahil hanggang ngayon ay namamaga pa rin ang mukha nito dahil sa kabubuhang ginawa nito kahapon. Ang secretary niya naman ay animoy araw-araw itong makikipaglibing dahil sa itsura nito. Nagsama na naman ang dalawang salot sa buhay niya na para bang maghahasik ito ng lagim sa labas araw-araw. Sasamahan ko siya na bumili ng bagong panty at bra niya dyan sa malapit, dude. Tugon ni Santillan na para bang ang ganda ng gising nito sa kabila ng pamamaga ng pagmumukha nito. Sasamahan mo siya na ganyan ang itsura mo? Taas kilay niyang tanong dito. Ano naman ang problema sa itsura ko? Namamaga pa yung mukha mo kaya huwag ka muna maglalabas. Kung kailan mukha kang hayop saka mo pa naisipan lumabas ng bahay. Wika niya at nalingaling niya itong hampasin ng dyaryo na binabasa niya nang tuluyan na itong makababa ng hagdan. Nagsama na naman kayong dalawa tapos maya-maya, disgrasya na naman ang aabutin ng isa sa inyo. Wala nang disgrasya na magaganap simula ngayon dahil nag-iingat na ako, dude. Umakto pa ito na parang sa Spider-Man na hinahagisan siya ng sapot kaya naman tuluyan na niya itong hinampas sa mukha nito. Para ka namang syunga, Alonzo. Ano bang problema mo? Rico, gago ka naman. Wala ka ba natitirang awa dyan sa katawan mo? Parang ka kasing baliw. Simula nang nakasama nito ang secretary niya ay para bang bumalik sa pagkabatang utak nito. Anong baliw doon? Tinuruan ako ni Mirasol kung paano magalang Spider-Man para hindi na ako malaglag sa susunod. Yan, tama yan. Magsasama ka dyan sa babaeng yan para mamatay ka na. Isama mo na rin yung dalawa para sabay-sabay na kayong madiskrasya. Paano ko sila sasama? Tulog pa nga sila eh. Tanghali na pero tulog pa ang dalawang yun. Ayoko isama ang dalawang yun dahil ang ganung uri ng tao ay balakad sa pag-asenso ko. Tirik na ang araw pero mga humihilit pa rin. E di gisingin mo. Singhal niya rito. Problema ba yun? Saka na namin sila isasama kapag handa na sila. So ngayon, kailangan muna nila mag-practice para magawa nila ang talento namin ni Mirasol. May nalalaman ka pang talento. Yung talento na ipinagmamalaki mo sa akin ay hindi nakaka-proud kung hindi nakakabwisit. Ang sarap mo talagang hampasin sa mukha ng paulit-ulit dahil dyan sa mga pinagsasabi mong baluka. Huwag naman po, sir. Maawa naman po kayo kay Sir Mateo. Na magsalita ang secretary niya, mabilis siyang napatingin dito. Agaw pansin na nakasukbit ditong shoulder bag dahil iba't ibang itsura ng manika ang nakalawit doon. Bukod sa iba-ibang itsura, iba-iba rin ang hugis, sukat at kulay ng mga iyon. Daig pa nito ang baliw na maraming borloloy na daladala kahit hindi naman kailangan. Pinagmasdan niya ang kabuuan nito. Daig mo pang baliw dyan sa forma mo ah. Todo na ba yan? Pangit po bang forma ko, sir? Hindi naman. Okay lang naman. Yung forma mo ay bagay naman sa personality mo. Nagulat lang ako dahil para ka magtitinda ng manika si Divisoria. Anya, pero ang totoo yung mukha talaga itong syunga sa itsura nito ngayon. Isang maling kilos lang ng dalawa na ito sa labas ay siguradong kukuyugon ito ng mga tao dahil mukha talagang hindi gagawa ng mabuti ang dalawang taong nasa harapan niya ngayon. Saan nga ulit kayo pupunta? Tanong niya dahil nakalimutan niya kung saan pupunta ang mga ito. Sa perya ba kayo pupunta? Sasamahin po ako ni Sir Mateo na bumili ng panta at bra. Tugon ang secretary niya. Sa halagang 100 daw po ay marami na ako mabibili kaya pinagdala niyo po ako ng sako. Ngayon niya lang napansin na may mga nakaipit na sako sa kilikili ng mga ito. Bibili ba talaga kayo o magdanakaw lang ng paninda? Kulang na lang magsuot kayo ng bonnet para hindi kayo makilala. Ponte at bra lang bibili niyo tapos may dala kayong tig-isang sako? Manloloob ba kayo ng bahay sa bayan? Grabe ka naman, Alonzo. Anong tingin mo sa akin? Walang pera? May dala akong 500 dito, kaya huwag mo kami pinag-isipan ng ganyan. Tugon ni Santillan habang tinutupi nito ng maayos ang sako na hinugot nito sa kilikili nito. Mura lang kasi ang bilihin sa pupuntahan naming lugar. Kaya kahit 500 lang ang dala namin ay marami nang mabibili namin. Kaya sakong dinala namin. Sako talaga? Hindi ba pwedeng eco bag lang? Yung itsura niyong dalawa, parang gulo ang hatid. Umanda talaga kayo sa akin kapag nabalitaan ko talaga na may ginawa kayong kagaguhan sa bayan. Wala po sa isip namin ang gumawa ng masama, sir. Wika ng secretary niya. Bibili lang po talaga kami ng mga panty, bra, karayom at marami pong sinulid. Yun lang po talaga ang sasadyain namin sa bayan tapos uwi na po agad kami. Sa tingin mo ba maniniwala ko sa inyo? Mukha kayong mambubudol eh. Ang sakit nyo naman magsalita, sir. Naturingan po kayong abogado pero ang bilis nyo mag-judge. Kumbaga sa kaso, wala pa mang ebidensya pero guilty na agad para sa inyo.
pagdadrama ni Hope na ikinatango-tango ni Santalian. Samantalang ikinaismid naman niya. Grabe kayo, masakit nyo naman magsalita. Sa totoo lang, tinitiis ko lang ang lahat ng mga sinasabi niyo sa akin dahil kailangan ko ng pera. Gusto ko na nga sana mag-resign kaya lang kapag naiisip ko na magtitinda na naman ako ng yosa at candy sa kalsada, ay napapaisip ako at napapaatras sa gagawin kong desisyon. Minsan po hinahinay din kayo sa pagsasalita dahil tao rin po kami na nasasaktan dahil sa mga sinasabi niyo. Hindi ko kayo hinuhusgahan dahil hindi ako judgmental na tao. Pero base sa mga mukha niyo at sa mga ikinikilos niyo, mukha ngang mas malala pa sa iniisip kong gagawin yung dalawa eh. Sumama ka kasi sa amin para makasigurado ka na wala kaming gagawin na labag sa batas. Suwestyon ni Santalian. Yan ang mahirap sa iyo eh. Puro ka duda. Duda ka ng duda, wala ka namang ebidensya. Dahil kaduda-duda naman talaga yung mga ikinikilos nyo. Wala pa man kayong ginagawa pero pag-iisipan na kaagad kayo ng masama dahil dyan sa mga pagmumukha nyo. Grabe naman kayo, sir. Wala na ibang masabi ang sekretary niya kung hindi puro grabe. Kapag po ba may dalang sako, gagawa na agad ng krimen? Sa probinsya nga, ganito ang dala-dala ng mga tao doon kapag namamalengke. Hindi ko alam na krimen pala dito sa Manila ang pagdadala ng sako. Ay, hindi ako na-inform ah. Hindi krimen ang magdala ng sako, Mirasol. Wika ni Santalian habang mahinang tinatapik-tapik ang ulo ni Mirasol. Huwag ka masyadong maniwala kay Alonzo dahil hindi lahat ng sinasabi niya ay totoo. Sir Kevin, sumama na lang po kayo sa amin para po makita niyo na wala po kaming gagawin na masama. Walking distance lang naman po ang pupuntahan namin kaya hindi po kayo masyadong mapapagod. Ayoko. Mariintanggi niya pero balak niya sundan ng palihim ang dalawa. Mas gugustuhin ko pang matulog kaysa sumama sa inyong dalawa. Mamaya, madamay pa ako sa kabaluan niyo eh. Kung ganoon, alis na po kami, sir. Ingat po kayo dito. Uminom po kayo ng maraming tubig dahil mainit po ang panahon. Ano ako, bata? Sige na, umalis na kayo. Alis na kami. Dude. Alis na po kami, sir. Pinalipas niya muna ilang segundo bago niya sinundan ng palihim ang dalawa. 30 minutes na yata silang naglalakad pero hindi pa rin humihinto ang dalawa. Nang huminto ang dalawa sa isang tindahan ay napausal siya ng pasasalamat. Maya-maya pa ay kumunot ang noon niya nang makitang naghahalukay na ang dalawa ng mga damit na nakatambak sa gilid ng tindahan kung saan nakalatag lang ang mga damit sa sahig na semento. Nang hindi siya makatiis ay dahan-dahan niyang nilapitan ang dalawa habang nakapamulsa siya. Bahagyan niyang sinipa si Santalian sa puwet nito dahilan para masubsob ito sa mga damit na nakatambak. Anong ginagawa niyo? Mabilis itong napatingin sa kanya sabay dampot ng isang damit at hinampas siya nito sa muka. Para ka namang gago, Alonzo. Akala ko ba ayaw mo sumama? Ba't nandito ka? Sabi ko anong ginagawa niyo rito? Ba't naghahalukay kayo dyan? At kanino ang mga yan? Ito yung sinasabi ko na kahit mga luma na ay magaganda pa rin. Mura lang mga ito pero magaganda pa rin, dude. Hukay-hukay ni Aling Salome. Yun ang pangalan ng tindahan kung saan huminto ang dalawa. What? Human? Pinaglumaan ang mga bibilhin nyo? Nakuha mo rin. Mabuti naman at gumagana pa yung isip mo. Hugh. Turo niya sa secretary niya. Let's go home now. Po? Bakit po? Susunod ka ba sa gusto ko o sa Santalian na magiging amo mo? Sabi ko nga po, uwi na tayo eh. Gustuin ko mang maging boss si Sir Mateo. Pero wala naman siyang pera kaya malabo na mapasahod niya ako. Ngayon na po ba tayo uuwi? Oo, kaya mag-umpisa ka na maglakad pabalik sa bahay ko dahil kung hindi, tatanggalin talaga kita sa trabaho mo. Sige po. Nang hindi pa ito humahakbang, ay tinaasan niya ito ng kilay. Bilisan mo na. Opo. Pahinto-hinto ang paghakbang nito kaya naman napahilamos siya gamit ang sarili niyang palad. What? Doon niya lang napansin na may mga kalalakihan pala na nakatingin sa secretary niya. Kakaiba po yung mga tingin nila sa akin, sir. Natatakot po ako. Bulong nito sa tabi niya at pagkatapos ay mariing humawak sa braso niya. Paanong hindi ka nila titingnan mukha kang puyat na panda. Minsan kasi subukan mo rin manamit ng normal kahit mangkukulam ka. Hindi naman ako mangkukulam eh. Anong hindi? Huwag mo nga akong gawin tanga. Mangkukulam ka kaya umamin ka na. Sige na nga. Oo na. Aaminin ko na isa ako mangkukulam. Pero lahat ng kinukulam ko ay yung mga masasamang tao lang, sir. Pag-amin nito kaya naman mabilis pa sa 4:00 na inalis niya ang kamay nito na nakapalibot sa braso niya. Pero ang suot-suot naman niyang damit ang kinapitan nito. Lumayo-layo ka nga sa akin.
Sabi ko na nga ba kampon ka ng kadiliman eh. Mali ka, sir. Hindi ako kampon ng kadiliman kung hindi kampon ako naluwanag. Alam mo ba na puro masasamang tao lang kinukulam ko, ha? Kahit na. Hindi ka para parusahan sila kung may batas naman. Marami pang proseso yun. Hindi kagaya ng kulam na isang tusok lang na karayom. Patay agad, sir. Nang ngumisi ito ay daig niya pa ang kumain ng hilaw na sampalok. Sa tuwing umingiti talaga ang babaeng ito ay parang nawawalan siya ng ganang huminga. Nang tumawa pa ito ng malakas ay nagsitakbuhan na ang mga lalaking nakatingin dito kanina. Ang gagong sandalian ay dahan-dahan niyang nilingon pero nandoon pa rin pala ito sa tindahan at patuloy na naghahalukay. Uwi na ba tayo, sir? Kinikilabutan siya sa uri ng ngisi nito pero nagkunwari siya na hindi apektado. Amaya na, hintayin natin si Santelia hanggang sa matapos siya. Ayaw niya kasi itong makasama na silang dalawa lang kaya napilitan siyang balikan si Santelian kahit gustong gusto na niyang umuwi. Nang makarating siya sa kinaroroonan ni Santelian ay tinulungan niya itong maghalukay sa mga damit na ilang dekada na yatang nakatago sa baul. Hanggang anong oras ka dito walang hiya ka? Hindi ka pa ba uuwi? Mamaya na, dude. Kunti pa nga lang itong napipili ko eh. Umuwi na tayo dahil ang init dito. Mamaya na nga. Bahala ka nga. Ako dala mag-isa ang pupunta sa mall tapos kakain ako mag-isa sa paborito natin kainan doon. Dapat sinabi mo kaagad kanina. Para ka talagang gago. Halika na, umuwi na tayo. Teka, nasaan na ba si Mirasol? Bakit sa mo siya hinahanap? Hindi mo ba siya nakita, Alonzo? Hindi. Nang makita nito si Mirasol na kumakaway sa di kalayuan, ay kumaway rin itong pabalik kaya naman pasimple niyang hinatak ang damit nito para bigyan ito ng babala. Pero dahil tanga ang kaibigan niya ay hindi siya nito pinansin bagkus ay patakbo pa ito lumapit kay Mirasol na animoy true love nito ang mangkukulam. Kanina pa siya nakatayo sa kwarto kung saan natutulog sa Santelian dahil kailangan niya itong makausap ng sarilingan. Gusto niya na sana itong gisingin kaya lang mukhang puyat na puyat ito kaya naman hihintayin niya na lang itong magising dahil kahit papaano ay may kaluluwa pa rin naman siya. Nung sumapit ng 10:00 ay napilitan na siyang hampasin ito ng unan sa muka dahil naiinit na siya kay hintay kung kailan ito magigising. Binabawi na niyang may kaluluwa pa siya dahil nakakangalay maghintay kung kailan ito ididilat ang mga malalaki nitong mga mata. Dati hindi naman malaki ang mga mata ng gagong ito pero nung nagsasama ito kay Mirasol ay naging kasilaki na ng mga mata ng kwago ang mga mata nito dahil gabing-gabi na ito kumatulog. Minsan ngay madaling araw na. What the hell, dude? Ano rin naman ba yun? Inis nitong sambit habang pupungas-pungas na bumabangon patapos niyang hampasin ang pagmumukha nitong hindi nakakatuwa. Ba't nandito ka sa guest room? Ano na naman bang problema mo ngayon? Ba't parang ang dami mong problema nito mga nakaraang araw? Diba? Lagi mong kasama si Mirasol? Sa halip ay tanong niya at hindi pinansin ang mga mata nitong namumula habang nalilisik na akala may katatapos lang nitong humitihit ng marijuana. Ang gagong to pagkakamalan talaga itong nag-a-addict kapag hindi niya ito napigilan na magsasama sa secretary niya. Ano na naman bang problema mo kay Mirasol? Wala ka na bang ibang bukang bibig kung hindi yung secretary mo? What is it again this time, Alonzo? Wala ka bang kakaibang napapansin sa kanya? Umiling ito. Hindi ka ba nagdududa sa babaeng yun? Umiling ulit ito. Kahit ba minsan, hindi mo siya pinagdudahan? Halos magkasama kayo 24/7 ng babaeng yun ah. Ni minsan ba, wala ka napansin na kakaiba sa kilos at pananalita niya? Nang umiling ito ay hinampas niya na ng una na mukha nito. Are you dumb mute? Wala ka bang ibang gagawin kundi umiling ng umiling na gago ka? Ano bang gusto mong gawin ko? Gusto mo ba tumangutang ako kahit wala naman ako napapansin talaga? Hindi mo ba siya nakikita na bumubulong-bulong sa kawalan na parang may kinakausap? Hindi nga. Ba't bang kulit mo? Ba't ba parang pinipilit mo ako na may nakikita kahit wala naman? Puro ka hindi. Alam mo, ang bobo mo talaga. Maghapon mo kasama ang babaeng yun tapos wala ka man lang napapansin samantalang ako. Marami napapansin ko tungkol sa kanya kahit nagmamasid lang ako mula sa malayo. Eh di ikaw ng observant, ako ng manhid. Kaya pala laki ng eyebags mo eh. Ngayon ko lang nalaman na secret agent ka pala. Minsan matulog ka rin dahil baka mamatay ka ng maaga sa kakamatsyag mo sa secretary mo. Alonzo, I'm serious here, Santelian. Sa tingin mo ba, ginising lang kita para magkwento ng kagaguhan? Eh ano ba ang napapansin mo? Tinatamad itong tanong na halata sa mukha nito na wala itong kainti-interes. Napapansin ko na parang kinakausap niya mga kaluluwa dito sa bahay ko, Santelian. Well, it's damn true.
Madalas niyang mapansin si Hope na nagsasalita ng pabulong habang hinahaplos ang pader niya. Ang akala nga niya ay tinitingnan lang nito kung matibay ang pundasyon ng bahay niya, pero hindi naman pala dahil pagkatapos nitong haplusin ang pader ng bahay niya ay bigla na lang itong tatawa ng malakas sabay palihim na tumitingin-tingin sa paligid. Hindi lang yun, dahil nakita niya rin ito na tumatalon-talon sa ilalim ng puno ng mangga habang nagsasalita na tila kinakausap nito ang mga kaluluwa na nakatira sa punong iyon. That woman, kailangan niya itong mapalaya sa lalong madaling panahon sa tulong ni Santillan. Kaya lang paano siya tutulungan ng bobong ito kung masyado na itong attached sa mangkukulam na iyon? Sigurado ako na mga ligaw na kaluluwa ang kinakausap ng babae iyon. Marahil ay nagpapatulong siya sa mga kaluluwa kung paano niya mapapalakas lalo ang pwersa niya, Santillan. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Santillan. Ano, hindi ka naniniwala? Naintindihan ko kung bakit nahihirapan kang paniwalaan ako dahil ang laki ng ulo mo pero ang liit naman ng utak mo. Anya, dahil isa itong inutil na hindi marunong makaramdam sa paligid na animoy isa itong manhid. Hindi pala itong manhid, kung hindi bobo lang talaga. At least hindi ako praning. Nakangisin itong sambit. Tingnan mo nga yung sarili mo, Alonzo. Natutulog ka pa ba? Yan ang may hirap sa malakang utak kung ano-anong naiisip. Sa tingin mo ba, makakausap ni Mirasol ang mga kaluluwa dito sa bahay mo gayong hindi naman siya espiritista? Alam mo, sa tingin ko, yung kaluluwa ni Mirasol ang hindi natatahimik dahil maya't maya binabanggit mo yung pangalan niya, dude. Patahimikin mo na yung tao lalo na kung wala namang ginagawa sa'yo. Palibhasa kasi bobo ka nga, kaya hindi mo napapansin ang mga nangyayari sa paligid mo. Singhal niya sa kontroladong tinig dahil baka marinig sila ni Hope. At anong gusto mong gawin ko? Mag-serving CCTV dito sa bahay mo? Huwag ka mag-alala, dahil mamaya pagkatapos kong mag-almusal, magtutungo ko sa terrace at dadalhin ko yung telescope mo para makita ko ang mga kilos ni Mirasol dahil gusto ko happy ka. Sa inis niya, hinawakan niya ang kwelyo ng damit nito. Huwag kang maglalalapit sa babaeng iyon dahil kakaiba siyang tao, Santillan. Hindi siya ordinaryong babae, kagaya ng iniisip mo, kaya layuan mo siya. Kung gusto mo pang mabuhay na matagal dito sa mundong ibabaw. Ang babaeng iyon ay isang mangkukulam kung saan pumapatay siya gamit ang manika at karayom. Isa siyang salot sa lipunan kaya gamitin mo yung maliit mong utak para mag-imbestiga sa katauhan nun. Bakit pa ako mag-iimbestiga kung pwede ko naman siyang tanungin ng diretso? Mamaya, tatanungin ko si Mirasol kung totoo ba namang kukulam siya para makatulog ka na dahil ang laki na ng eyebags mo sa kaiisip. Sige, ituloy mo yung naiisip mong gago ka. Sa tingin mo ba aamin ng babaeng yun kapag tinanong mo? Kunwari aswang ako, tapos hindi mo naman ako nakita lumipad. Sa tingin mo ba aaminin ko na aswang ako kapag tinanong mo ako? Siyempre tatanggi ko. Oo nga no. Ano gusto mong gawin natin? Gusto mo bang palihim natin siyang imbestigahan, dude? Sa hinaba-haba ng pag-uusap nila ng gagong ito, ngayon lang pala nito na-gets ang gusto niya iparating. Grabe talaga, ang purol ng utak ng lalaking ito. Gusto mo bang samahan ko siya palagi tapos pag-aralan ko na lihim ang mga ginagawa niya, dude? Oo, pag-aralan mo para sa susunod, maging katulad ka na rin niya. Nakaismid niyang sabi. Ang sabi ko mag-imbestiga ka ng palihim. Hindi ko sinabi na pag-aralan mo mga ginagawa niya. Langya, ang hirap talagang kausap. Oo na. Tugon nito pero ang mukha nito ay tila taliwas sa sinasabi nito. Ba't ganyan ang mukha mo? Tud, Langya, pwede bang magbanyo muna ako? Bakit? Kanina pa ako natatay eh. Pwede bang mamaya na tayo mag-usap ulit? Mabilis niyang binitawan ng damit nito dahil halata sa mukha nito na nahihirapan na ito dahil buo-buo na rin ang pawis dito sa mukha. Bilisan mo lang dahil wala pa sa 1/4 ang mga bagay na gusto ko sabihin sa iyo, Santillan. Nang sandaling bitawan niya ang damit nito, ay patakbo itong pumunta sa banyo habang lukot ang katawan nito. Nakakainit ng ulo. Sa 10 sinabi niya, isa lang yatang naintindihan ng gagong iyon. Habang hinihintay na matapos si Santillan ay pabagsak siyang umupo sa ibabaw ng kama. Tapos ka na? Tanong niya kay Santillan na lumabas na ito mula sa banyo na nasa loob lang din ng guest room niya. Pwede na ba natin ituloy ang naputol nating usapan kanina? Hindi pa rin ba yun tapos? Hindi ba pwedeng kumain muna tayo ng almusal? Fine. Siya nga pala paglabas natin sa kwartong ito ay kumilos ka lang ng normal. Huwag mo ipahalata kay Mirasol na alam na natin ang tunay niyang katauhan. Oo na. Sige na. Lumabas ka na para hindi niya mahalata na nag-uusap tayong dalawa. Pinalipas niya muna ang 15 minutes bago siya sumunod kay Santillan.
Pababa pa lang siya ng hagdan ay may narinig na siya na nagtatawanan ng malakas na alam niyang sina Santillan at Mirasol iyon. Pagdating niya sa kusina ay naabutan niyang nakikipag-appear si Santillan kay Mirasol, kaya naman sinamaan niya ito ng tingin. Kasi sabi niya lang na iwasan ito ang babae pero kabaliktaran naman ang ginagawa ng bobong ito. Siguro wala talaga itong naintindihan sa mga sinabi niya kanina. "Good morning, sir." Bati ni Mirasol habang nakangiti na nakatingin sa kanya. Kung ang dalawa ay ngiti-ngiti na para bang wala ng bukas, siya naman ay lukot na lukot ang muka. "Umupo na po kayo para makakain na tayo. Sinabi po ni Sir Mateo sa akin kahapon kung ano mga paborito nyo. Kaya po yun po ang mga niluto ko ngayon para po makabawi ako sa inyo kahit papaano." Tiningnan niya ng matalim si Santillan dahil umiral na naman pala ang pagiging chismoso nito. "Dude, niluto niya lahat ng mga paborito mo dahil isa ka raw ulir ang amo." Parang siyong nawi ka ni Santillan. Sa lahat daw kasi na naging amo ni Mirasol ay ikaw lang hindi nag-iisip sa kanya ng masama. Yung mga naging amo raw kasi niya noon ay pinag-iisipan siya na isa siyang exorcist, baliw, manananggal, tik-tik at kung ano-ano pa. Hindi mo naman iniisip na gano'n ang secretary mo, di ba? Bawat salitang binibitawan ni Santillan ay halatang may diin. Kaya para ipakita kay Mirasol na hindi siya ganoon tao, ay ngumiti siya na parang unggoy. "Of course, who am I to judge? Right?" Simula nang pumasok siya sa akin na hindi ko man lang siya pinag-isipan ng masama, dude. Para sa akin ay isa siyang anghel na itinakwil ng langit. I mean, she looks like an angel that comes from above. Langya, yung mukha niya mas madilim pa sa gabi. Mas gugustuhin niya pang makipagkaibigan sa baliw kaysa sa makasama mangkukulam na to. Gusto niya sana idugtong iyon kaya lang ayaw niyang ipahamak ang sarili niya dahil hanggat hindi niya nalalaman kung anong pangontra sa pangkukulam ay hindi niya muna ito kakalabanin. "Salamat, sir." "You're right, dude." Magkapanabay pa nasambit ng dalawa na akala mo'y nag-usap. Para na silang mga gago ngayon dahil puro sila mga nakangiti pero ang totoo ay lumiliyab na ang kalooban niya na para bang gusto niyang sikmuraan si Santillan hanggang sa maging kuba ito. "So, kain na po tayo?" "Ako, kakain na talaga dahil kanina pa ako gutom." Walang babalang umupo si Santillan at ganoon din si Mirasol. "Sir, upo na po kayo dito." Tinapik ni Mirasol ang bakanteng upuan sa tabi nito pero wala siyang balak umupo doon dahil ayaw niyang kumain ng mga niluto nito. "Sige lang, mauna na kayong dalawa." Anya, tinalikuran ng mga ito para magtimpla ng kape. "Ang sarap ng mga niluto mo, Mirasol." Narinig niyang puri ni Santillan sa secretary niya. "Alam mo bang magagaan ang loob ko sa mga babae magaling magluto? Ang dami mo talagang talent kaya sobrang bilib na bilib ako sa'yo." "Salamat, sir. Umasa po kayo na sa tuwing may gagawin po ako ay ibibigay ko po ang best ko para po hindi mawala ang tiwala at paghangan niyo sa akin." "Oo naman, ikaw pa ba? Saludo kayo ako sa'yo." "Salamat po talaga, sir. Isa po kayo sa dahilan kung bakit araw-araw po akong masaya. Sa totoo lang po, ipinagdarasal ko na sana dito na lang ako habang buhay sa bahay ni sir. Ang hirap po kasi magtrabaho sa opisina ni Sir Kevin dahil ang daming tao sa law firm. Tapos kung makatingin pa ang mga iyon, para bang isa akong kakaibang nilalang. Sana hindi na matapos ang leave ni sir para dito na lang din ako. Kakaiba naman talaga kasi ito. Kahit nga mga hayop napapahinto kapag dumadaan ang secretary niya. Tao pa kaya? Huwag mo silang pansinin, Mirasol." Payo dito ng kaibigan niyang pinagkaitan ng utak. "Not everyone at your workplace can be your friend, Mirasol. Ang goal natin ay magawa na maayos sa trabaho para may uwing pera sa mga mahal natin sa buhay. Yun naman ang purpose mo kaya ka naghahanap ng trabaho, di ba?" "Opo." "Then ignore them. Be yourself always because you're beautiful in your own way." "Ang ganda-ganda mo kaya." Muntik na niyang maibuga ang iniinom niyang kape dahil sa sinabi ni Santillan sa secretary niya. Motivational speaker kasi ang datingan ng gago. Napaka-epal talaga. "Salamat po talaga, sir. Ang sarap niyo po talagang maging kaibigan." "Oo naman. Kaya nga swerte ng mga kaibigan ko sa akin eh." Pagyayabang nito. "Ano swerte? Baka malas." "Kung may problema ka, nandito lang ako ha. If you need me, I am just one call away." "Noted, sir." Habang sumisimsim siya ng kape ay nakamasid siya sa dalawang tao na nagbabatuhan ng mga magagandang salita. Habang matamis na nakangiti sa isa't isa, nanimoy in love na in love. Kaya bago pa man siya makapanakit ng tao ay pinili na lang niyang doon sa labas ipagpatuloy ang pag-inom ng kape. Habang kaya niya pang kontrolin ang sarili niya.
Ang hirap talaga kapag may kaibigan kang tanga na kahit paulit-ulit mong bigyan ng babala ay parang wala lang. Lahat yata ng sinabi niya sa gagong iyon ay pinasok lang sa isang tenga tapos inilabas din kaagad. Pambihira talaga. Kanina pa siya nakatayo dito sa terrace at lihip na pinapanood sa Hope habang nagwawalis ito sa harapan ng bahay niya. Palingaling nga ito sa paligid na tila may gagawin na namang kakaiba. Anong ginagawa mo dito, dude? Hindi niya nilingon si Santillan dahil hindi niya inaalis sa mga mata niya si secretary niya. Balak niya kasi itong videohan kapag may ginawa itong hakbang nakakaiba para may pakita siya sa mommy niya. Sigurado kasi siya na kahit mapao siya sa kakakwento ay hindi siya nito paniniwalaan dahil mas malala pa iyon kay Santillan na gandang-ganda sa secretary niya. Dude, ano bang ginagawa mo dito? Mamaya niyan, makasanayan mo na yung pagmasid-masid mo kay Mirasol hanggang sa ma-inlove ka na talaga. Iniisip na lang niya na ibang taong kausap ni Santillan dahil wala siya sa mood na makipag-usap sa taong pinagkaitan ng utak. Huwag mo sabihin sa akin na nakita mo na naman si Mirasol na may kausap na kaluluwa. Alam mo, sa tagal ng panahon na magkaibigan tayo, ngayon ko lang talaga nalaman na may third eye ka. Ang dami mo kasing nakikita na hindi namin nakikita eh. Sige nga, kung nakita mo si Hope na kinakausap ang mga kaluluwa dito sa bahay mo, ano-anong pangalan ng mga kaluluwa na kinausap niya? Kahit hindi niya kinakausap ito ay salita ito ng salita. Kita mo na? Wala kang masabi dahil wala ka naman talagang nakita. Lahat na lang kasi ng kilos niya ay halos pinaghihinalaan mo eh. Huwag ka nga maingay, pwede ba? Bakit ba kasi lagi ka nakabantay dyan kay Mirasol? Puro si Hope na lang ba asikasuhin mo? Hindi ka na ba magtatrabaho? Kaya ko mabuhay kahit hindi ako magtrabaho sa Santillan. Anya at pagkatapos ay hinarap niya sandali ang madaldal niyang kaibigan. Bakit bang ingay mo? At saka ba't ba ang dami mong tanong? Trip kong bantayan si Hope dahil bored ako sa buhay ko. Masaya ka na? Kaya mo ba siya binabantayan dahil bored ka? Oo. Tumangutang mo ito. Akala ko kasi naghihintay ka ng pagkakataon para gapangin siya. Ang lagkit kasi ng mga titig mo sa kanya eh.